Alam mo, Jules, ngayon, talagang talamak pa rin yung mga informal settlers. Siyempre, nandyan pa rin yung problema na dumadami sila. So, ngayong umaga, tas recently, di ba, meron ding patungkol dun sa Agham Road. May nangyaring kaguluhan din dyan. So, ngayong umaga, para po pag-usapan natin yan, makakasama po natin ating very special guest. Let us all welcome Mr. Dennis Portasio mula po sa Development Management Office for Quezon City, PCUP. Good morning! Good morning. Good morning, boss. Good morning, sir. Kasi ito, alam naman natin na dumadami talaga at ito pa rin po ang isa sa mga pinaka-problema ng ating bansa ngayon, itong mga informal settlers. Kamusta po? For example, regarding ito doon sa Agham, dire-diretso rin talaga yung pagrami eh. Pero, ito, Quezon City kasi yung focus natin ngayon. So, particularly yung Agham, before nag-start yan, nagkaroon na rin kami ng mga pre-demolition conference. For example, the last pre-demolition conference na ginawa sa Camp Karingal ay noong September 12, 2013. As of that time, 252 structures yung nandoon. So, merong breakdown yan. Pero 242 structures, pero merong 129 families back then na na-qualify ang NHA for relocation. So, pero during nung nag-operation na sila, 242 na lang yan dahil merong 9 na nag-volunteer na lumipat. So, 120 yung qualified na lang, 242. Ito yung breakdown ng 242 structures. 82 yung residential. 34 yung non-residential, meaning ito yung mga bilyaran, CR, ganyan. Pero ngayon, may mga nakatira na rin. At merong 126 na illegal structures. Meaning, nagkaroon kasi ng census, so naging illegal sila kasi dumating yan after nung census. So ngayon, ganito. Bakit marami pa rin yung pamilya roon? Dati noon, nagkaroon na ng mga relocation yan. Maraming bahay doon na ang nakatira ay iba na. May nirelocate na family, nakiusap na dahil dinala sa Montalban at saka sa Gaya-Gaya sa Bulacan, nakiusap sila na baka po pwedeng, for example, may mga anak na nag-aaral o habang nag-a-adjust pa, wag mo nang gibayin yung bahay. So, hindi giniba yung bahay. Ang problem, nung nakapag-adjust na yata at natapos na yung mga anak, andun na. Hindi yung na umalis. bahay ngayon, hindi. Umalis din. Umalis. Ang problema, yung bahay, meron ng 6 na kwarto na may nangungupahan. So, pag titingnan mo, parang biglang dumami yung pamilya. At mahirap i-document yon dahil because of the proximity ng area sa SM, etc., napakarami ng boarders and renters doon. Na ang hirap i-document kasi they come and go eh. Hindi ba? So, ngayon, di natanggal na, may mga nire-relocate ang NHA sa mga relocation sites nila sa Bulacan, specifically Muson, meron din sa Bukawi, Bulacan, at saka sa Montalban. Bukod sa relocation site, merong total of 31,000 pesos na financial assistance, plus may food packs SSDD ng Quezon City. So that's the counterpart ng SWD sa Quezon City. Ngayon, yung mga hindi na-qualify ng NHA doon sa relocation nila, aakuin niya ng Quezon City, ng local government ng Quezon City, at i-relocate din sa mga NHA relocation, bibigyan ng 5,000 pesos na financial assistance. Kaya nga lang, ang gagamitin nila is yung slot ng Quezon City para doon sa mga danger areas nila. Pero, ito yung dapat na maging malinaw dyan, hindi lahat makakwalify. Kasi, nag-census, yung mga outside doon sa census, in-identify din yan eh. So, yung mga mas bago pa sa kanila, hindi na na-identify yun. So, pero kumonti agad yung families dyan kasi yung mga boarders at saka yung mga renters, nagkusa na rin lumipat. Alright, Sir Dennis, particularly on the case dyan sa Agham Road, Yeah. bakit po ba pumutok yung isang kaguluhan sa recent po ata na demolition? And siguro in general on demolition jobs po, bakit po ba nagkakaroon ng gulo lagi? Okay. Ganito, merong gulo. May mga arrest.
na nangyari. Okay. Pero sir, di ba usually, prior naman to demolition, meron tayong tinatawag na parang consultation, kakausapin natin sila ng mabuti na, o ganito ang plano, ilalatag natin sa kanila. Bakit pa rin po nagkagulo? So nagkaroon ng mga consultations na rin yan. In fact, nung September 12, for example, yung pre-demolition conference, yung mga leaders doon, nandoon eh. And they have expressed, nagsabi sila talaga na Magkakaroon. Okay. Okay. Ngayon, ayoko na lang magbanggit ng kung ano-ano mga grupo dahil pare-parehas yun naman nakita yan eh. Pero para maging fair, para walang turuan ng daliri kung sino yung nanggulo, may mga na-aresto naman eh. Sinuggest namin sa Colonel Lipana na siyang nanguna doon sa grupo ng kapulisan na kung maaari, makuha yung mga pangalan at mga address nung mga na-aresto. So, para magkaroon tayo ng objective na pananaw kung ano yung nangyari talaga doon sa gulo. Pero yung mga pakikipag-usap meron, kaya nga po merong listahan ng mga kwalipikado at meron ding inaayos yung Quezon City na mga pangalan ng hindi kwalipikado na ililipat din. Sir, ganito, para for the benefit kasi parang hindi sila maguluhan. Kapag may isang, kunyari, sa Agham Road po, itong bunch na ito, ililipat po sila lahat or hinahati po sila, may qualified and may hindi po qualified? Nagsisensus. Okay. Sa isang specific na panahon, nagsisensus. Yung census na yun ay isang uri na rin ng containment. Okay. Para malaman mo kung sino yung aktual na nakatira. Okay. Pero hindi ibig sabihin na mapipigil mo yung pagpasok ng mga tao. So, nung panahon na nag-census, yung mga na-census at nakapag-provide ng mga documents, yun yung na-qualify. Qualified. Yung mga dumating after ng census, yun yung mga hindi entitled sa relocation as per, ayon sa NHA. Okay. Pero, yung mga disqualified na nandyan na nakuha rin naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon City yung pangalan, iyan ay bibigyan pa rin ng relocation. Pero magkakaroon pa ng isa pang timeline. After na nakita yon, yung mga hindi nakasama sa census, meron pa rin mga pumasok na iba pa. Lalo na yung mga nagpapaupa na o mga nangungupahan. Okay. Pero sir, ano pong ginagawa natin dun sa mga informal settlers na, kunyari, nilipat na sila, pero binibenta nila yung site, babalik sila dun sa dati? Right. Dahil ba sa livelihood ito? Dahil malayo sa, sabihin na nating eskwelahan nga ng kanilang mga anak? Right, oo. So, ganyan nga yung nangyaring kaso, no? May mga bumalik. Una, ang pulisiya talaga dyan, dapat madi-disqualify yan. Kaya nga lang, pag titignan mo sa mas malaking picture, baka hindi naman makasolve eh. Kasi, napuwersa lang din talagang bumalik. Dahil aminado naman na, wala naman nagsabi na malapit yung relocation site. Yes. Hindi ba? Malayo talaga. Ang problema lang, nang makapag-adjust na sila, nagpa-upe. Oo, ginagawa nilang Pinumpahan eh. business. At ngayon, problema ng gobyerno yan. Kung saan naman dadalhin yung mga nadagdag. Yung mga pumunta na bago. Oo. Siguro, depende na sa NHA kasi polisiya nila yan. So, nasa NHA talaga yung call kung i-disqualify ba nila ito, babawian nila ng award o etc. Kaya nga lang, ito yung hinaharap natin na problema. So, sa ngayon, for example, hindi naman lahat kasi ng paglilikas ay ganyan. Meron kami, for example, after nito, may pupuntahan dito sa Suswarige, along Commonwealth Avenue. Suswarige. Nililinis na ngayon yan. Pero walang makitid demolition. yun eh, di ba? Oo. Kasi di ba, yung harap ng Toyota, Oo. last week, yung umalis. Today, pagkatapos nito, pupunta ako, meron kaming mga 60 families na aalis. Nakiklear yung area, pero walang demolition, dahil ang nangyayari, lipat bahay. From here, punta sila doon. May mga ganun eh. So, ibig sabihin, depende yan eh. Ngayon, ang akin na lang, minsan kasi nagkakaroon ng common denominator eh, kung alin yung magulo. Okay, sir. Pagdating naman po sa after the relocation phase na po, paano naman po natin na-ensure yung kalagayan ng mga mamamayan po mismo? Okay, sa NHA, dapat NHA yung sasagot nyo. Pero sa NHA, meron silang mga estate managers doon. Bawat relocation site, may estate managers. So, nagmo-monitor sila. Plus, sila na rin yung nagbibigay doon ng mga kabuhayan, seminars, etc. So, may mga continuing activity naman once na nadala sila sa relocation site. Pero sir, bago tayo magtapos, kamustahin natin yung status or update po sa Agham Road? Yeah. So, sa ngayon, yung mga tao nandito sa Center Island. Kaya sarado pa rin. Ngayon, we are suggesting, ginagawa na rin talaga namin na kahapon nag-meeting din kami ng City Hall na baka po pwedeng
bilisan yung paglilikas. Kasi number one, nasa gitna nga ng kalsada eh. Actually, totoo yun, sir. Alam niyo po ba, since doon ako, Jules, malapit nakatira, no, yung mga bata naglalaro, mabilis yung mga, nung tao doon, nung mga sasakyan doon. So, tatakbo-takbo. tatakbo-takbo yung mga, tsaka yung bahay nila, medyo nasakop na yung Right. kalsada. Oo. Kasi ang pinag-usapan nga namin kapag dapat wala sa island, dapat may portion ng kalsada nga na ilalagay muna sila roon para doon sila ipoprocess. Kaya nga lang sabi ng mga tao, wag na muna kasi alam mo yung natanggal na, nandito sila, lilipat na naman. So, o di sige, dyan na lang muna. Pero ang key talaga dapat mapabilis yung paglilikas o yung pagdala sa relocation ng mga merong slots. Ayun po. Alright, sir. For, before we end, no, for 2014, ano po ba inaasahan natin mula sa Philippine Commission for the Urban Poor? Okay. So, siguro mas paigtingin yung pagsasaayos ng proseso para yung mga ganitong sitwasyon ay talagang mawala. Diba? For example nga, iyan kasi isolated case yan eh. May mga cases, katulad ng sinasabi ko na ginagawa ngayon along Commonwealth Avenue na walang demolisyon kung hindi lipat bahay. Naglilipat bahay sila. Gusto sana namin mangyari na itong sa mga ganitong proyekto na kailangan mag-alis ng mga tao doon sa mga gagawing kalsada or kung anong infrastructure project, ganito yung i-apply. So, diretso, at the same time, sana mapalakas yung support services sa mga relocation site para hindi sila bumabalik. Alright, siguro at this point, do you have any last message to our viewers, sir? So, ang amin lang po, sana po habaan lang natin lawakan natin yung pagtingin sa mga ganitong sitwasyon. Sapagkat wala namang may gusto na laging nagkakaroon ng gulo. Ang atin lang po, pinipilit lang natin na gawin sa mas mapayapang paraan yung paglilikas na ganito. Nang sa ganun happy yung government, happy yung mga tao, walang masyadong nalilesen yung impact ng dislocation at saka na relocation. Maraming salamat. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Dennis Protasio, Development Management Officer for Quezon City, PCUP. Thank you so Maraming much. salamat po. Good morning ulit. Okay, mga boss, sa pagbabalik naman natin, pag-uusapan na natin itong umiigting na issue ukol sa death penalty. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.